Ngayon po, 'di ba, ngayong October po kasi, ang topic talaga natin is something talaga, anything that will glorify God. Ano ba yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos or magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian? So, nung mga ilang days po na talagang nagsisik ako, una ko talagang iniisip na siguro yung magbibigay kay God ng glory or magpapaligaya sa Panginoon is una pumasok sa isip ko na siguro 'pag magaling. Ayan po, ayan dumating na si Kuya. So ibigay po muna natin yung mga papel. Isa-isa na lang po kayong kumuha tapos ayan Kuya. Para po lahat tayo may mai-share mamaya sa Circle of Christ. Kuya. Kuya. Sorry, yan. Bigyan mo na. Yan. So, get one and pass na lang po. Pakibalik na lang po yung ballpen. Mamaya. Test paper po yan mamaya. So, para wala tayong rason na hindi tayo makakapag-share mamaya. So, yun po. Inisip ko po siguro sige po, eto, magtatanong na lang din ako sa inyo. Ano yung sa tingin nyo na pag kayo yung anak, ano yung makakapagpaligaya sa tatay niyo? Ako, pagka-achiever ako. Tama, tama. Diba? Kaya noon, nung bata pa po ako, iniisip ko na magiging masaya si mama pagka lagi akong nasa top or pag lagi akong may award. Diba? Parang isipin ko, pagka nakikita ni mama na mataas yung score ko, magiging masaya siya. Diba? So may mga times din na iniisip ko, pag ako mabait, masaya ang magulang ko. Yan. Diba? Parang kaya tuloy minsan, which is tama naman din talaga na nagiging masaya din yung magulang natin pag tayo ay, diba? Pag tayo din ay mabait, diba? Tama naman din yon. Pero meron pang mga pinaka. So, kung merong tama, meron din namang pinaka. So, alamin natin ngayon kung ano yung pinaka nakakapagpasaya sa Diyos. So, ano pa? Ano pa yung mga tingin nyo na makakapagpasaya? Pera. Di ba? Siguro sa earthly father natin, pag nakakapagbigay ka ng pera sa kanya, magiging masaya na siya. Or pag nakakatulong ka sa kanya, di ba? Parang masaya na sila. Pero ngayon, isipin natin na yung papa natin, siya yung nagbigay ng talento. Kasi minsan, akala natin pag nandito ako, magaling ako sa taas, masaya na yung papa ko. Tama, tama. Baka pagka magaling ako sa ganito, magiging masaya na siya. Baka pag ganito ako, masaya na siya. Pero ano po ba talaga yung totoong magpapasaya sa magulang natin? O pinaka magpapasaya sa Panginoon natin. Imagine natin na ang Panginoon natin, hindi niya kailangan ng talento. Kasi lahat ng yan nanggaling sa Kanya. Tama, tama. Kailangan ba ng Panginoon natin ng pera o kayamanan? Hindi rin. Kasi sa Kanya din yan lahat nanggaling. Kailangan ba ng Ama natin ng achievements? Kailangan ba ng Ama natin ng tutulungan natin siya? Or magtatrabaho tayo para sa Kanya? Kailangan ba ng magulang natin, ng Panginoon natin yon? Hindi rin po. So, naisip ko, paano ba ako magbibigay ng kaligayahan sa Diyos? Paano ko pa siya mapapasaya or paano pa ako magbibigay ng glory sa Kanya? Kung lahat naman ay nasa Kanya na. Minsan po ba natanong nyo na yon? Lord, ano pa ba ibibigay ko sa iyo? Sa iyo na, nasa iyo na lahat. Sisimula sa H, nagtatapos sa P. Yun! Perfect. Ano sabi mo din? Heart? Ano po? Ha? Hotness? Honest. Okay. Pwede din H and T na. Tama naman. Pero ang pinaka the best talaga na hinahanap ng Diyos natin na makakapagbigay sa Kanya ng glory
ay yung ating puso. Kasi, sabi nga 'di ba, sometimes ang iniisip natin is kung magaling tayo, kung mabuti tayo, kung ganito tayo, masaya na ang tatay natin. Pero what if I mess up? What if na nagkasala ka, nadapa ka, nagkamali ka, nagloko-loko ka, 'di ba? May season naman talaga sa buhay natin na hindi tayo laging matuwid. Sabi ko nga sa akin, 'di ba, like yung inaano na nung panahon na nasa sin season ako. Sin season, no? Kumbaga, sin, kasalanan. Though lahat naman tayo is nasa, kumbaga, nagkakamali pa rin, nadarapa, nagkukulang sa Panginoon, nandun pa rin tayo sa season na yun kahit hanggang ngayon. Pero meron talagang panahon sa buhay natin na kung saan sobra tayong nasa kasalanan. At sobra nating grume. 'Di ba? Meron talagang panahon sa buhay natin na iniisip natin na hindi na tayo karapat-dapat. At naglalakad tayo sa kadiliman. Tama. So, praise God kung dun sa season na yon ay nakaalis ka na. Kasi kung hindi ka pa nakakaalis, maaaring nandoon ka pa sa season na yon, makaka-relate pa rin naman tayo sa season, sa preaching na to. So, ikaw man ay nasa season na sin season or nakalagpas ka na doon, makaka-relate pa rin tayo dito. So, sabi, bigyan ko lang kayo ng isang story muna. So, merong story dito na yung babae, everyday, meron siyang 2 jar na binibitbit. So, meron siyang wood. Yan, para may sabit niya yung jars, meron siyang wood. Then, nandito, left and right yung jar. So, yung isang jar ay perfect. Yung jar na yon, walang sira sa kanya. Talagang, sabi nga nung isang pot, he is perfect. Ganon siya i-describe. Perfect yung shape niya, wala siyang gasgas, walang anything. Samantalang yung isang jar, napansin niya na meron na siyang butas. And dahil nga jar siya na may butas, ang nangyayari everyday from dun sa well, dun sa, ano ba Tagalog ng well? Balon, yan. Para lahat tayo nagigising, no? So, mula dun sa balon hanggang dun sa bahay ng babae, dahil nga meron siyang butas, ang natitira na lang sa kanya ay kalahati. So, yung jar na yon, sa tagal-tagal, for 2 years, ganun at ganun ang ginagawa niya. So, pupunta sa bahay, kukuha ng tubig, babalik, kalahati na lang yung laman niya. Itong isa naman, na punong-puno, talagang walang butas sa kanya, talagang nagagawa niya yung purpose niya na makapagdala ng tubig. So, puno siya nung dinala, puno din siya hanggang sa nakarating sa dulo. So, one day, yung jar, nagkaroon siya ng voice, ng time to speak. Sinabi niya dun sa kanyang master na, ito yung sinabi niya, I am so sorry. Humingi siya ng tawad sa kanyang master. For years and years, sa haba ng panahon, nakikita kita na araw-araw mo kong pinupuno. Araw-araw, mula sa balon hanggang sa bahay. Pero pagdating natin sa bahay, kalahati na lang yung laman ko. Sorry, kasi hindi ako katulad ng isa. Na he is perfect. Wala man lang kahit butil ng tubig mula sa kanya yung nasasayang. So, he is very perfect. Sabi niya, sorry, dahil itong crack, itong butas sa akin, ay nagkukos sa'yo ng sobrang pain. Kasi nga naman, buo mo akong, pinupuno mo ako, pero pagdating doon, nahati na lang. So, matatanggap ko
kung itatapon mo na lang ako at papalitan mo ako ng bago. Kasi alam ko na hindi na ako katulad nung dati. At alam ko na nahihirapan ka na rin sa akin. Yun yung sabi ng jar na may basag. Pero tinignan siya ng master niya. And sinabi ng master niya sa kanya, "Yes, I know. Alam ko from the very beginning na may basag ka. Alam ko from the very beginning na pagdating sa bahay, kalahati na lang yung magiging laman mo. Pero this time around, gusto ko, habang naglalakad tayo pa uwi, pagmasdan mo yung daanan natin." So, yun na. Inano yun nung jar na sabi niya, bakit ganito yung response sa akin ng master ko? Nagdadrama ako sa kanya na pwede mo na akong itapon, wala na akong silbi, di ba? Wala akong pakinabang, ano lang ako, kahihiyan ako sa'yo, di ba? So, pero bakit ganito yung sinasabi sa akin ng master ko? So, on the way home, nakita niya yung dalawang daan. Yung daan nung perfect, simple lang. Simpleng daanan lang, walang kahit ano, walang masyadong kapansin-pansin. Pero dun sa daanan niya, first time in his life na nakita niya na yung dinadaanan niya ay punong-puno ng mga bulaklak. Punong-puno ng mga makukulay at buhay na bulaklak. Tapos doon niya na-realize, bakit ganun? Yung isa na parang kala ko nasa kanya na lahat. Pero yung purpose niya pala is yun na talaga, yun doon lang sa bahay. Pero ako na may basag, ako na nakikita ko yung kamalian ko, yung kulang sa akin, yung pangit sa akin, yung product ko pala ay maganda. Yung product ko pala ay nakakapag-create ng life. Yung product ko pala ay nakakapagbigay ng buhay at kulay sa mga nadaraanan ko. So, dun siya naluha, na-amaze. So, parang kahit na pala yung master ko, alam niya kung ano yung wala sa akin. Alam niya yung pagkakamali ko. Alam niya na basag ako. Alam niya na broken ako. Alam niya na mahina ako. Alam niya na may takot ako. Alam niya lahat ng kapangitan sa akin. Still, bakit niya ako patuloy na ginagamit? Kasi alam niya na may purpose pa rin ako. Alam niya na meron pa rin mabubuhay kahit na ako ay unti-unti parang nababasag. Sa tingin ko wala akong saysay. Sa tingin ko wala akong pakinabang. Pero meron pala akong nabubuhay. And that what glorifies God. Alam ng Diyos na meron kang kahinaan. Alam ng Diyos na merong something sa'yo na feeling mo hindi ka worthy, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Meron sa'yo, maaring yung past mo, naging malaking pagkakamali yun sa'yo. Yung past mo, na hindi mo rin masabi sa iba, kasi akala mo, magiging dahilan yun para hindi ka nila paniwalaan or hindi ka makatulong sa kanila. Yung past mo na madilim, masalimuot, pangit, pero grabe lang si Lord kasi siya yung master natin na alam niya ang lahat ng yon, nakikita niya ang lahat ng yon, but still, He is using you. And that will glorify God. So, eto na po yung kwento. Samahan niyo po akong basahin yung kwento natin sa Lucas 18, verse 9 to 14. Lucas 18, verse 9 to 14. Sasabihin po dito, ito po yung kwento ng isang Pariseo at ng isang maniningil ng buwis. Sabi dito, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at imak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo
at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapababa ay itataas. So itong story na to, katulad din siya nung 2 jars. Diba na yung isa, iniisip niya, inaakala niya na sa sarili niya, siya ay perpekto. So meron na po ba tayong ganitong panahon na tingin ko sa sarili ko, lagi ako nagsisimba. Lagi akong tumutulong sa church. Lagi akong magaling ako sa ganito ako, ganyan ako. Kaya minsan ang nagiging tingin natin ay para tayong Pariseo. Parang alam mo yung sinusumbat niya pa sa Panginoon na ganito ako, Lord. Eto ako, God. Eto yung ginagawa ko, Lord. Baka naman, diba, mas mataas ako sa iba. Iniisip natin na parang, dahil lalo na pag marami na tayong alam sa Bible, akala natin lamang na tayo sa iba. Akala natin, kumbaga, mas matuwid na tayo. Pero sabi nga sa Bible, the more na marami kang nalalaman, the more na marami ka ding pananagutan. Kaya kailangan, sabi ko nga, Lord, kung lumalaki man yung kaalaman ko sa Bible, kung dumadami man yung kaalaman ko sa Bible, Lord, mas palakihin mo yung pananampalataya at pagmamahal ko sa iyo. Kasi mas nakakatakot magkaroon ka ng maraming kaalaman, pero wala ka at kulang ka sa pagmamahal. Mas nakakatakot na matutunan mo yung lahat ng mga bagay na yan, pero nawala yung takot mo sa Diyos. Kasi sa isang iglap, sabi nga sa Bible, mag-ingat daw yung mga nakatayo at baka sila ay mabuwal. Mas nakakatakot yun. So, eto, inaano sa atin ng Diyos na though meron tayo, mas maganda pa nga yung tao na alam niya sa sarili niya kung sino siya at kung ano siya. Kaya pag lumapit siya sa Panginoon, hindi siya talagang katulad ng Pariseo na ito. So, sabi dito, number 1, na sa puso, yung hinahanap ng Diyos sa atin, ito ay ang pusong contrite heart. Wala kasi tayong projector pero contrite heart, ibig sabihin C-O. In spelling, C-O-N-T-R-I-T-E, contrite heart. Ano ibig sabihin nito? Ito yung puso na nire-recognize niya or alam niya sa sarili niya na ako ay makasalanan. At ako ay broken sa harap ng Diyos. Na kahit anong gawin ko na maging matuwid, kahit anong gawin ko maging yung standard, ay hindi ko maabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Na ako ay kailangan ko pa rin ang Diyos. Kailangan ko siya sa buhay ko. Ito yung puso na humble, mapagpakumbaba, at teachable. Ibig sabihin, marunong pa rin, alam niya sa sarili niya na kailangan niya pang matuto. Or kailangan niyang makinig. Yun. Yung
Yung puso na hindi mapagmataas at hindi yung alam ko na lahat. Kasi sabi sa Bible, hindi porket may alam ka na, alam mo na lahat. So, ganong puso ang hinahanap ng Diyos. Ayaw niya ng mapagpataas. Gusto niya pa nga yung broken eh. Kaya huwag tayong magtaka. Sabi dun sa nabasa ko, meron daw isang nanay na nagluluto siya. Habang nagluluto siya, iniisip niya, basag na basag ako. Wala akong pag-asa. Ang pangit ng buhay ko. Bakit ganito? Ganyan, ganyan. Tapos nag-crack siya ng egg. Nag-crack siya ng egg. Tapos nangusap ang Diyos sa kanya. Sabi niya, anak, ano nga ulit yun? Broken ka? Okay, dahil broken ka, now I can use you. Katulad ng itlog na ito, na kung hindi siya binasag, hindi mo siya magagamit. Na hindi mo siya maluluto. Hindi mo siya mapapakinabangan. So, ang nais ng Diyos, hawakan mo yung puso mo. And then sabihin mo, God wants you to have a broken. Kasi until such time na hindi broken yung puso mo, maniwala ka sa maniwala ka or hindi, ikaw ang magpapatakbo niyan. Pero pag broken yung spirit mo, mas willing kang makinig. Tama, tama. Pag broken yung spirit mo, mas willing kang lumapit sa Diyos. Pag broken yung spirit mo, na broken hearted na ba kayo? Pag broken yung spirit mo, mas willing kang magpa-correct. Pero pag feeling mo alam mo na lahat, di mag-isa ka. E di ikaw na, diba? So may hirapan ang Diyos na turuan ka at mapalapit ka sa Kanya. Sabi nga, when you are proud, pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, pag pakiramdam mo, alam mo na or kaya mo na lahat, hinaharangan mo ang sarili mo na maranasan ang Diyos. Hinaharangan mo mismo, ikaw mismo, yung hadlang para ma-experience mo ang Diyos. Kaya mas maganda daw na tayo ay may ganitong klase ng puso. So, katulad ni David, si David po noon ay, diba, warrior siya ng Panginoon. Natalo niya si Goliath. Ang dami niyang achievements. Totoo lang. Pero nung siya ay nagkasala, nung siya ay nadapa, nung nakita niya yung sarili niya na I am a failure. Naging murderer din po siya, diba? Kaya talagang yung sarili niya, inano niya na parang, diba, nandito na ako eh, pero may season talaga sa atin. Sabi nga, though gusto nating laging masaya, pero kailangan din nating minsan makaramdam ng sakit. Para tayo ay lumapit sa Diyos. Para tayo makita natin na hindi natin kaya ng tayo lang. So, ayun yung unang puso, yung contrite heart, na alam niya ang sarili niya, kailangan niya ang Diyos. Dahil siya ay makasalanan, dahil siya ay unworthy, dahil siya ay maraming imperfections. Marami akong imperfections. Marami akong hindi kayang gawin. Kahapon nga lang eh, nararamdaman ko na, Lord, bakit ganun? Naiinggit ako. Naiinggit ako kasi kino-compare ko yung sarili ko sa iba. Naiinggit ako kasi parang, bakit ganun, God? Noon, magkakabatch lang kami. Pare-pareho lang kami ng pinag-aaralan. Pero ngayon, iba na yung season nila. Meron na silang pamilya, meron na silang business, meron na silang anak, marami na silang... Parang sabi ko, kaya pala. Pero sabi ko, bakit kaya ganun, Lord? Which is, napag-usapan din naman namin to sa Getsemani. Hindi ko lang nasabi yung akin, nagsabi sila. Char. Pero ganun. Tapos, inisip ko, ang dami ko yung imperfections. Ang dami ko, minsan nagko-compare din ako kay Ate Tria. Char! De, pero totoo yan. Pero grabe, sabi ko,
Pero may times talaga na mabo-broken tayo. Kasi para yun yung season na tayo ay lalapit sa Diyos. So, okay lang yun. Okay lang yun kasi yun yung time na kayo naman yung mag-uusap ni God. Diba? Pag hindi ka nabo-broken, pustahan tayo. Pag hindi ka broken, ang kausap mo ay, ano yung mga bagay na lumalabas sa bibig mo pag hindi ka broken? Diba? Parang yung iba walang katuturan. Pero pag broken ka, may wisdom. No. Grabe ba yun? Akma-akma ba yun? Totoo, diba? Pag broken ka, parang totoong-totoo. Diba? Parang yun yung time na, katulad ni Sis Maricel, diba? Hirap na hirap siyang makahanap, pero nung tinulungan siya ng Diyos, makahanap ng kama. Kama yon, hindi tao, okay? Hirap na hirap siyang makahanap ng kama, pero nung lumapit siya sa Diyos, diba, nakita niya talaga na kumilos ang Diyos. Yun yung gusto ng Diyos. Diba? Pangalawang gusto ng Diyos, yung puso, seeking heart. Seeking heart, yung puso na marunong maghanap. Yung hinahanap siya. Sabi nga, sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, yung puso na marunong maghanap sa Diyos, yun yung gusto ng Panginoon. Diba? Kasi sabi nga, na dapat hinahanap natin yung kalooban ng Diyos, yung purpose ni Lord, yung wisdom niya. Lord, bakit? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit hindi siya sa akin? Bakit napunta siya sa iba? Lord, bakit? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Lord, bakit ganito? Mas okay pa sa Panginoon na tayo magtatanong. Kesa tayo yung parang, magrereklamo na lang tayo sa Kanya. Mas gusto ni Lord na tayo ay huwag mahihiyang magtanong. Diba? Kasi ang Diyos, pag nagtanong ka sa Kanya, sasagutin ka din niya. Kung buong puso mo siyang hahanapin. So, ano yung una? Contrite heart. Pangalawa, seeking heart. Gusto ng Diyos na hinahanap mo siya. Huwag kang pumunta dito sa church kung wala ka namang purpose na hanapin ang Diyos. Tama yan. Huwag kang pumunta sa church kung iba naman ang hinahanap mo. Kasi kaya nga to church kasi si Lord ang nandito. Kaya dapat si Lord ang hinahanap mo. Okay? Reward na lang si the one. Reward na lang si second one. Reward na lang yan, pero ang unang-unang purpose mo, bakit ka nandito sa church, is dahil kay Lord. Kung hindi yun yung purpose mo, walang magbabago sa'yo. Kaya yun ang dapat, seeking heart, puso na naghahanap sa Diyos. At pangatlo, thirsty heart, yung puso na nauuhaw sa Diyos. Kasi kung hindi ka nauuhaw, for sure, hindi mo rin siya hahanapin. Kasi hindi ka naman nauuhaw sa Kanya. Kaya nga may mga times na may pagsubok ka, may mga times na iniwan ka ng iba para ang Diyos ang hanapin mo at para lumapit ka sa Panginoon. May purpose yan bakit yung partner mo hindi perfecto. May purpose yan bakit yung partner mo is hindi nakakapagpuno ng lahat ng pagkukulang mo. Kasi para hanapin mo yun sa Diyos. Kaya wag mo na siyang sisihin. Bakit ka hindi ganito? Bakit ka ganyan? May mga talaga na yun ay para hanapin mo pa rin sa Panginoon. So yung pangatlong puso, thirsty heart. So sino po yung nauuhaw sa Panginoon? Sino yung uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos? Dapat ganun tayo. Kasi kung hindi ka nauuhaw, hindi ka rin maghahanap. Hindi ka din iinom. Hindi ka maaano sa Panginoon. So, pang-apat po, submissive heart. Yung puso na
kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na mahirap, kahit na hindi mo gusto. Sabi nga, iba minsan yung ipinapanalangin mo, iba din ang ibinigay sa'yo. Pero yun ay, kasi tayo minsan, ang panalangin natin ay yung gusto natin. Tama, tama. Lord, gusto ko, baka pwede naman pakisali ganito. Eto na lang po siya, pwede ba? Ganyan, no? Ang dami mo pang listahan. Or sa buhay mo, Lord, gusto ko ng ganito, 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 ganito. Lord, sa... Diba, Lord, ganito. Pero, ano ba yung pinanalangin ni Jesus bago siya mamatay? Ano po yung panalangin niya? Ano yung panalangin niya? Not my will, but yours be done. So, dapat ganun din po yung puso natin. Na tayo, kahit nagaano pa natin kagusto, ang gusto pa din ng Diyos ang dapat masunod. At panglima, trusting heart. Yung puso na marunong magtiwala. Whether good or bad, I will trust you, Lord. Kasi yung alam natin na yung character ni Lord, ano ba yung character ni Lord? Pag kilala natin si Lord, kaya nating magtiwala. Pero pag di natin siya kilala, ang hirap magtiwala. So, ito din yung trusting heart, ito din yung puso na hindi pa bago-bago ng isip. May isip pala yung puso. Ito daw yung hindi nagbabago yung puso. Hindi nagbabago yung isip, hindi nagbabago yung puso. Kasi sabi nga, di ba, kung pabago-bago daw yung isip natin, huwag tayong umasa na meron tayong matatanggap mula sa Diyos. So, yung puso na yon na marunong magtiwala kahit hindi pa natin nakikita or nakukuha, yun no? Parang nakaka-relate ka, ate. Yeah. Ayan, so lahat naman tayo. Pang-anim po, pure heart. Puso na may malinis na puso. Diba? Kasi sabi nga, kung imagine niyo yung simbahan na punong-puno ng basura, gugustuhin nyo ba na manatili dito kung punong-puno yan ng basura? Ano ka, basurero? Gugustuhin nyo bang manatili dito kung yung puso ay hindi malinis? So, though ang Diyos, tanggap niya tayo kung sino tayo. Pero alam niya din kasi yung kapasidad mo na kailangan mo lang naman lumapit sa Kanya para magkaroon ng malinis na puso. Bakit hindi mo ginawa? So yun, ano yun ng Diyos na talagang magkaroon tayo ng malinis na puso. And yung last, a heart that is willing to be transformed. Yung puso na gusto talagang magbago. Diba? Hindi yung puso na bato-bato sa langit, tamaan, ayaw magbago. Bato-bato, ay, ba't ka tumawa? Bato-bato sa langit, tamaan, ayaw pa rin magbago. Diba? So, gusto ng Diyos na though wala siyang ibang hinihingi mula sa atin, yung puso lang natin. Pero ang gusto niya, yung puso natin ay gusto ring magbago. So, katulad ng maraming mga tao, kayo ba? Tignan niyo muna yung katabi niyo. Yung katabi niyo ba, ang gusto niyo lang ay yung maganda niyang kasuotan? Tignan mo muna kung maganda nga ba yung kasuotan niya. Yung kasuotan pa lang. O, tignan niyo kung kumpleto yung katawan niya. Pero, ito. Pero, kahit wala sa kanya ang lahat, tatanungin ko kayo, kahit wala sa kanya ang lahat, pero kung maayos at malinis at tama yung puso niya, gugustuhin mo pa rin siyang makasama, tama? Gugustuhin mo pa rin siyang makasama, tama? Pero kahit gaano siya kaganda, kahit gaano siya kaganda,
Kung yung puso niya ay basura naman daw. Kung ang ugali niya ay hindi katanggap-tanggap. Sabi nga dun sa ganda lang yung meron ka. Patay. Masakit naman nun. Kung ganun lang yung meron ka, pero yung puso ay wala, hindi pa rin yun gusto ng Diyos. Kahit na punong-puno ka ng talento, kahit na ikaw yung, ito yung nangyayari ikaw na yung kumanta, ikaw na yung nagpiano, ikaw pa yung sumayaw, ikaw pa lahat naglinis, pero yung isip at puso mo, hindi pala nakaano kay God. Alam mo, lahat ng ginawa mo ay wala pa ring saysay. Wala pa ring kabuluhan. Kasi ang Diyos, ang tinitignan niya ay ang ating puso. Kung ginagawa mo yun para lang makakuha ng papuri sa iba, sabi nga ng Diyos, sa mata ng tao, pwede natin yung mabudol. Pero ang Diyos, hindi natin madadaya. Kaya yun, kung gusto nating kung gusto natin siyang mapasaya, kung gusto natin siyang mapaligaya, katulad kanina ng pagsayaw ko, kahit mali-mali man yan or anumang step ang magawa ko, basta alam ko na yung puso ko at yung isip ko, binibigay ko sa Diyos, ginagawa ko para sa Kanya. Yun yung pinakamahalaga. So, kamustahin muna natin yung puso natin. Heart. Heart. Sabihin mo sa Kanya, maging humble ka. Una, sabihin mo sa Kanya, maging humble ka. Huwag hambog. Yan. At mahalin mo ang Diyos. Sige po, so tayo po, mamaya sa Circle of Christ, eto po yung una nating sasagutin. Ano yung klase ng puso na wala ka pa ngayon? Hindi ka pa ba submissive? Ikaw pa rin ba yung nasusunod? Hindi ka pa rin ba humble or contrite heart? Hindi ka pa rin ba seeking? Kumbaga, hindi mo pa rin hinahanap ang Diyos? Hindi ka pa rin ba nauuhaw sa Panginoon? Kung ano man yung hindi pa ganon sa puso mo, yun yung una niyong pag-usapan. Pangalawa, paano mo gustong magbago para sa Panginoon? So yun lamang po, yung dalawang pag-uusapan natin sa Circle of Friends. So to God be all.